Hindi ba nakapagtataka kung bakit sa dami ng pwedeng tambayan sa bahay, madalas ay sa may bintana at ilalim ng sikat ng araw pa pumipili ang mga pusa na magpahinga? Habang abala ang lahat sa kani-kanilang gawain, siya naman ay tahimik na nakaupo, nakahiga o minsan ay nakapikit pa habang nagpapainit sa sinag ng araw. Maaring simpleng pagpapahinga lamang ito, ngunit may mga mas malalim at mas nakakatuwang dahilan kung bakit gustong-gusto ng mga pusa ang ganitong gawain. At nakakagulat, marami sa mga dahilang ito ay hindi karaniwang napag-uusapan. Kaya kung may alaga kang pusa na halos araw-araw ay nakatambay sa bintana at nagpapaaraw, baka mas lalo mong maunawaan ang kakaiba niyang mundo pagkatapos mong marinig ang mga ito. Magandang araw sa ating lahat at welcome pumuli sa ating YouTube channel. Sa videong ito, tatalakayin natin kung bakit nga ba mahilig ang pusa na tumambay sa ating mga bintana. Kapag ang pusa ay palaging nakatambay sa may bintana at nagpapaaraw, isa sa mga posibleng dahilan ay ginagawa niya itong parang sarili niyang telebisyon. Hindi tulad ng tao na nanonood ng palabas sa screen, ang mga pusa ay naaaliw sa panonood ng tunay na buhay sa labas. Ang paglipad ng mga ibon, pagdaan ng mga tao, paggalaw ng mga dahon at kahit simpleng pagtakbo ng mga insekto ay nagiging isang uri ng mental exercise para sa kanila. Habang tila wala siyang ginagawa, sa totoo lang ay abala ang kanyang isip sa pagmamasid at pagsusuri sa paligid. Kaya kapag nakita mong matagal siyang nakatitig sa bintana, hindi siya basta nakatunganga lamang. Parang nanonood lamang siya ng sarili niyang palabas. Isa pang kakaibang dahilan ay ginagamit ng pusa ang bintana bilang kanyang observation tower. Sa kalikasan, mahalaga para sa mga pusa na alam nila ang nangyayari sa kanilang teritoryo. Kahit alagang pusa lamang siya sa loob ng bahay, nananatili pa rin ang instinct na ito. Gusto nilang malaman kung may ibang pusa sa paligid, kung may bagong tao sa labas, o kung may anumang pagbabago sa kanilang kapaligiran. Sa paraang ito, pakiramdam nila ay kontrolado nila ang kanilang teritoryo kahit hindi sila lumalabas ng bahay. May isa pang hindi gaanong napag-uusapan. Ang sinag ng araw na tumatama sa kanilang balahibo ay tumutulong upang mapanatiling komportable ang kanilang mga kasukasuan at kalamnan. Habang tumatanda ang pusa, mas na-appreciate nila ang init dahil nagbibigay ito ng ginhawa sa katawan. Kaya kung mapapansin mong mas madalas magpaaraw ang isang matandang pusa, maaaring paraan niya ito upang natural na maibsan ang paninigas ng kanyang katawan. Para sa kanila, ang sikat ng araw ay parang libreng spa treatment na araw-araw nilang naaabot. Nakakatuwa ring isipin na para sa ilang pusa, ang bintana ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng kanilang ligtas na mundo at ng misteryosong mundo sa labas. Hindi lahat ng pusa ay gustong lumabas, ngunit marami sa kanila ang gustong malaman kung ano ang mayroon sa labas ng bahay. Sa kanilang pananaw, ang bintana ay parang isang portal ng mga posibilidad. Dito nila natutugunan ang kanilang likas na pagkamausisa nang hindi nalalagay sa panganib. Kaya kung minsan ay tila malalim ang iniisip ng pusa habang nakatingin sa malayo, maaaring sinusuri lamang niya ang isang mundong hindi niya direktang ginagalawan. May mga pagkakataon din na ang pusa ay nagpapaaraw dahil naakit siya sa enerhiya ng umaga. Maraming tagapag-alaga ng pusa ang nakakapansin na mas aktibo at mas masigla ang kanilang alaga matapos magbabad sa araw. Ang liwanag ng araw ay tumutulong sa natural na body clock ng pusa. Kapag regular silang nakakatanggap ng sapat na liwanag, mas maayos ang kanilang oras ng tulog, pahinga,
at paglalaro. Kaya ang simpleng pagtambay sa bintana ay bahagi rin ng kanilang paraan upang panatilihing balanse ang kanilang pang-araw-araw na rutina. Kung pagbabatayan naman ang ilang paniniwala at pamahiin, itinuturing na magandang senyales kapag ang pusa ay kusang pumipili ng maliwanag at maaraw na bahagi ng bahay. Sinasabi ng ilan na mga lugar na madalas tambayan ng pusa ay karaniwang may komportable, payapa at positibong kapaligiran. Hindi ito nangangahulugang may mahiwagang kapangyarihan silang nakikita. Ngunit kapansin-pansin na ang mga pusa ay mahusay pumili ng lugar kung saan sila ligtas at komportable. Kaya kapag palagi siyang nasa may bintana at mukhang payapang-payapa, maaaring indikasyon ito na magandang pakiramdam niya sa inyong tahanan. At marahil ang isa sa pinakakakaibang dahilan ay ginagawa nila ito bilang tahimik na sandali ng pagmumuni-muni. Oo, maaring parang katawa-tawa itong pakinggan. Ngunit maraming eksperto sa pag-uugali ng pusa ang nagsasabing kailangan rin nila ng mga sandaling tahimik kung saan wala silang ginagawa kundi magmasid. Habang nakapikit, nagpapaaraw at nakahiga sa bintana, para bang nare-recharge nila hindi lamang ang kanilang katawan, kundi pati na rin ang kanilang isipan. Ito ang kanilang paraan ng pagre-relax mula sa mga laro, pangangaso ng laruan, at iba pang aktibidad sa buong araw. Kaya sa susunod na makita mo ang pusa mong nakatambay sa may bintana habang nilalaro ng sikat ng araw ang kanyang balahibo, huwag mong isipin na wala lamang siyang ginagawa. Sa simpleng eksenang iyon, maaaring siya ay nagmamasid sa kanyang teritoryo, nag-e-enjoy sa kanyang sariling palabas, nagpapahinga ng mga kalamnan, o simpleng naglalaan ng tahimik na oras para sa sarili. At kung mahilig ka sa mga pamahiin, maaari mo rin itong tingnan bilang isang magandang palatandaan na komportable, payapa at masaya ang pusa sa loob ng iyong tahanan. Minsan, ang mga pinakasimpleng kilos ng ating mga alagang pusa ang may pinakamaraming kwentong itinatago. Kaya sa halip na baliwalain ang kanilang pagtambay sa bintana, subukan mo silang samahan kahit sandali. Baka sakaling makita mo rin ang mundo sa paraan kung paano ito nakikita ng isang pusa. Payapa, puno ng kuryosidad, at puno ng maliliit na bagay na nagbibigay ng kasiyahan araw-araw. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay meron tayong natutunan sa video ito. Good luck and God bless po sa ating lahat.